Isang mapagpalang araw sa ating lahat at magandang bahay mga ka-GP. May panibagong project na naman tayo, no? At ipasilip ko sa inyo yung project na to bago pa man namin simulang galawin ang loob nito, para may kumpara nyo rin yung before and after nito at makita nyo ang malaking pagbabago kapag ito ay natapos na. So tara, masukin natin yung loob. Ito yung pinaka living area nila, no? Diyan maglagay tayo dyan ng TV rack, TV console. Bali yung tiles na yan ay hindi na natin gagalawin kasi manatili na daw yan, sabi ng may-ari. At maglalagay na lang tayo dyan, ipapatong na lang natin yung pinaka TV rack natin dyan. Dito maglagay tayo dito ng patungan na parang shoe rack. Sa kabila naman ay naka-floating panel. Ito yung design natin, no? Para dyan. Secret star in your heart, but if you don't... Ito namang drop ceiling na to ay hindi na natin ito gagalawin. Bali, pipinturahan na lang natin ito. At talagyan lang natin to ng ilaw sa loob. Bali, cube light. Papailawan natin yung loob. So, dito naman tayo sa kitchen area. Ito yung pinaka-dating countertop nila. Ito ay ating babaklasin. Papalitan natin dito ito ng isang breakfast nook at may cabinet dito sa ilalim. Para naman sayang yung area. Tapos, dito ilalagay yung pinaka-refrigerator nila. Itong buong countertop na to, itong buong cabinet na to ay tatanggalin kasama itong ibabaw. So, ito yung design natin sa kitchen. Ito naman ito yung laundry area nila. Bali, maglalagay lang tayo ng cabinet din sa ibabaw ng washing machine. Pinaka common CR nila, pinaka TNP. Bali, itong shower area lang ipapalitan natin ng tile. Kung napapansin nyo, yung flooring nila, no, ay talagang kapak na lahat. So may problema yung kakabit nito. Pag ganito, tatlo lang naman yung ano nito, pwedeng yung pagkabit, yung tiles mismo nag-expand. Pwede rin gumagalaw yung flooring, kaya bumibitaw yung tiles. So malalaman natin yan pag tinanggal natin yung tiles, no, kung gaano ba kanipis tong flooring na to, kung may bitak-bitak ba. Kapag walang bitak ng flooring, yung slab, pinaka-slab niya, malamang nasa pagkabit talaga ng tiles. Kasi yung tiles naman na gumagalaw, halimbawa yung may mga tiles kasi na nag-expand, no, ay maiwasan naman yan kapag ang pagkabit natin ay mayroong gap, no, mayroong pagitan, hindi siya dikit masyado, para kung sakali gumagalaw yung tiles ay hindi bumibitaw. Balik tayo dito sa kitchen area. Itong pinakasiling nga pala ng kitchen ay meron tayo ilalagay dito na cube light. So gagawa tayo dyan ng drop ceiling at pailawin natin yung loob. Bali, may cube light na ito. Diyan sa dulo, lalagyan natin yan ng dalawang pin light. Dito, maglalagay din tayo ng pinaka-drop ceiling din sa minibar. Bali, yung pinaka-minibar natin or breakfast nook ay may sariling drop ceiling. At malamang lagyan na lang ng drop light din. Itong hagdanan na to ay babalutin natin ito ng wood. Bali, yung step at saka yung riser. So, akit tayo sa taas. So, itong itsura nila sa taas, no? Bali, itong bahay na to ay maliit lang naman talaga to. Pero yung layout nito, medyo tatlong ano na rin to, kwarto. Kahit pa paano naman ay hindi naman masyadong kali. Ito yung maliit na kwarto. Medyo maliit talaga ito. Yan. Dito maglagay lang tayo ng double deck dyan na kama. So wala masyado tayong gagawin dyan. Ito naman yung masters, kahit paano di naman masyadong maliit na yung masters, no, kahit paano. So itong dating TV console nila ay ating babaklasin yan. Papalitan natin yan ng sarili nating design. Ang gagawin ko dito ay maglagay lang ako ng floated panel sa gilid. Tapos itong baba ay lalagyan natin ng cabinet. Tapos back panel naman yung dito para natin makita yung mga wiring. Pailawin natin yung baba taas. Ito nga pala yung design niya. Dito sa side na to ay ayusin natin tong pader na to, no? Kasi kung napapansin nyo ay naka hard fix lang siya. So papalitan natin yan ng konkreto. At didikitan natin ng floated panel para naman kahit paano may design dito. Ito siya.
naman ilalagay natin yung queen size na kama, no? Yung pinaka bed frame natin na queen size. Bali, ang pinaka headboard ng kama ay linen cabinet na rin para maximize natin yung space. Tapos study table dito sa kaliwa at wardrobe cabinet naman dito sa kanan. Ito yung pinaka design niya. Itong CR na to ay papalitan natin yung tiles, flooring, wall ay palitan. Pati yung mga pictures nito, bawol, battery, kasama mga faucet at saka shower ay papalitan natin, pati bidit. Itong laboratory na to ay lalagyan natin ng cabinet sa baba, kaya ang magiging laboratory nito ay kapatong na. Pasilip ko naman sa inyo ang pinaka-roof deck sa bahay na ito, kung saan meron tayong gagawin sa itaas. Bali, ito yung pinaka-roof deck ng bahay, no? Kung napapansin nyo, ayan, inumpisa na namin mag-waterproofing kasi itatiles namin ito. Pero bago naman itatiles ay siguraduhin muna namin naka-waterproofing na yung slab na to kasi kumakatas yata ito sa loob, sabi nila. May napansin din kaming mga talagang tagas dun sa ilalim ng kisame at malamang ay may tagas ito. Itong wall na to ay aming pipiturahan din ng siguro elastomeric na lang. Pipiturahan natin ng elastomeric para kahit paano naka-waterproofing pa rin. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Tapos pipiturahan natin itong buong rooftop. Ayan, sana subaybayan nyo ang project na to at sa sunod na mga linggo ay magbibideo tayo ulit para masubaybayan nyo, para mabigyan ko kayo ng update sa kalabasan ng project na to. At syempre, yung pinaka-finish product nito ay ipapasilip ko sa inyo para may idea kayo sa before and after nito. So, salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa sunod kong video. Paalam, pansamantala.